Magandang umaga, tanghali, gabi, o madaling araw kung sang bansa kayo naroon ngayon. Muli maraming salamat po sa inyong suporta rito sa aking channel. At dito, sa ating palatuntunan na aking pinamagatang, ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. At ngayon nga, ay may babasahin po tayong sulat mula sa ating kaibigan. At ito, ating umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Miss J. Nais ko pong i-share itong aking kwento ng buhay, Kuya Kalbo. Kwento na kung saan ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ito po'y nagsimula noong mag-asawa po ako. Niligawan ako ng isang lalaking matipuno, madiskarte sa buhay. Sa totoo nga lang po, isa po siyang broker ng isda sa palengke. Mabait, masipag, at higit sa lahat, mapagmahal. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal, Kuya Kalbo. Hanggang dumating ang araw na nagpasya po kaming magsama. At sa madaling salita, Kuya Kalbo, ako'y nabuntis. At isinilang ko ang isang napakalusog na batang lalaki. Doon, masaya kaming mag-asawa. Dahil sa munting negosyo ng aking kapartner, ay minsan ay isang linggo lang po siya na uwi sa bahay. Dahil marami pong lugar ang kanyang dinideliveran ng isda. Nasanay ako noon, Kuya Kalbo. Nasanay ako na isa o dalawa lang sa isang linggo kaming magkasama. Hindi ko naman akalain na darating sa buhay namin ang isang pagsubok. Dahil nagtiwala po ako sa aking partner, Kuya Kalbo. At ako naman din ay
naging tapat sa kanya. Sa totoo lang po, Ma, kami lang dalawa ng aking anak. Ang laging magkasama sa aming bahay. Dumating ang ilang buwan, taon ng aming pagsasama na kami ay masaya. Nahalata ko po ang aking asawa, Kuya Kalbo. Na pag nasa bahay siya, ay lagi siyang busy sa kanyang sipi. Nagduda ako, Kuya Kalbo. Pero dahil nga, isang negosyante, inisip ko na lamang na mga customer niya yon. Pero bigla na lamang naglaho, Kuya Kalbo, ang mundo ko. Mula nung may isang linggo na hindi na po siya umuwi ng bahay. Hanggang nagdalawang linggo. At umabot pa ng isang buwan. Lagi ko po siyang tinatawagan. Minsan naman ay nakakausap ko. At sinasabi niyang malayo lang ang mga lugar na kanyang dinideliveran ng isda. Kaya, inintindi ko yun. Isang araw, dumating siya sa bahay. At habang inaasikaso ko ang aming anak, may tumawag sa kanyang sipi, Kuya Kalbo. At narinig ko isang boses babae. Ang alam ng aking partner noon ay hindi ko alam. Hanggang sa tinapat ko po ang aking asawa, Kuya Kalbo. Dahil malakas ang kutob ko na may babae siya. At nagalit siya sa akin dahil sa aking pagtatanong sa kanya. At dahil doon, ay inaway ko siya, Kuya Kalbo. Dahil bakit nagagalit siya samantalang nagtatanong lang ako. At dali-dali siyang umalis ng bahay, Kuya Kalbo. Nang hindi na nagpaalam. Hanggang tumawag na lamang po siya, Kuya Kalbo.
na maghiwalay na raw kami. Nung marinig ko iyon, hindi ko napigilan ang aking mga luha, Kuya Kalbo. Hindi ko lubos maisip na magawa niya sa akin iyon. Ang sakit, Kuya Kalbo. Sa sobrang pagka-depress ko at hindi ako tumitigil sa aking pag-iyak, naisipan ko pong kitili na lang ang aking buhay. Dahil aking naisip na wala na po akong kwenta. Papaano ko buhayin ang aking anak na wala naman akong trabaho? At sabi niya, hindi na niya ako balikan. At bahala na ako sa aming anak. Napaka-irresponsable niyang lalaki pala, Kuya Kalbo. Kaya naisipan ko na lamang na magpatiwakal. Pero habang ginagawa ko na ang balak ko, Kuya Kalbo, ay nakita ko ang aking anak na tinitingnan niya ako. Habang ako'y umiiyak. At iwan ko ba kung bakit? Parang may biglang may pumigil sa akin. At nang mahimasmasan ako sa aking gustong gawin, Kuya Kalbo, ay nilapitan ako ng aking anak at niyakap. Kaya wala na lang akong magawa kung hindi humagulhol, Kuya Kalbo. At dumating ang aking kapatid at nalaman niya ang nangyari sa amin. Mabuti na lamang ay sinuportahan ako ng aking kapatid. Ang sabi niya sa akin, huwag daw akong mag-alala. Dahil nandyan siya para ako ay tulungan. Nung una, Kuya Kalbo, ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung saan ako mag-umpisa. Dahil sa nangyari sa akin. Kaya sabi ng aking kapatid, kung gusto ko raw mang ibang bansa, ay siya na lang munang mag-aruga ng aking anak. Dahil nung mga time na yon, ay wala pa silang anak ng kanyang asawa. Kaya doon po akong nag-isip
na mga ibang bansa na lamang. At nagkasundo kami ng aking kapatid na siya munang mag-aruga ng aking anak. Sa madaling salita, Kuya Kalbo, ako'y naka-apply. At nakalipad papuntang Middle East bilang isang kasambahay. Nung una, parang hindi ko kaya. Dahil lagi kong naiisip ang aking anak na maliit pa lamang. Pero, yun na lang ang paraan para mabuhay ko siya. At doon nga, mabait naman ang aking amo. At binibigay ang tamang pasahod sa akin. Kaya doon nagsimula, Kuya Kalbo, na nakasuporta ako sa aking anak. Taon ang lumipas nang dumating ang pandemya. Nakabakasyon ako noon, Kuya Kalbo. Hindi ko akalain na nagsara ang airport mo at hindi na ako nakabalik pa sa aking amo, Kuya Kalbo. At doon naman nagsimula ang aking kaba. Paano na? Pero mabuti na lamang nandyan ang aking mga magulang at aking mga kapatid. Sila muna ang gumagastos sa aming mga pangangailangan. At yung tatay ng bata, simula nung umalis sa bahay hanggang sa kasalukuyan, ay hindi talaga nag-abot ng tulong. Pero okay lang, Kuya Kalbo. Dahil hindi naman ako pinabayaan ng Diyos at ng aking mama at papa at mga kapatid. Sa madaling salita, unti-unting nawawala na ang pandemya. At nag-apply ako patungo ng Doha, Qatar. Doon, Kuya Kalbo, ay nakatagpo na naman ako ng napakabait na amo. 3 kami na magkasama. At masaya kami dahil mabait ang aming amo, Kuya Kalbo. Sa katunayan, hindi sila mahigpit sa amin, Kuya Kalbo. Nagagawa namin ang gusto naming gawin. Yun nga lang,
hindi kami basta-bastang maka-day off. At wala naman din kaming pupuntahan, Kuya Kalbo, kung mag-day off kami. Kaya instead na mag-day off, sa bahay na lang po kami para less gastos. At dahil hindi pa naman gaanong okay sa mga panahong iyon, nandyan pa rin ang banta ng pandemya. Binaling ko na lamang po ang aking sarili sa pag-YT. Doon, nabaling ang aking sarili. Masaya pala sa YT, Kuya Kalbo. Dahil marami kang magiging kaibigan. Iba-ibang bansa ang iyong makikilala. Kasi dati, nanonood lang talaga ako sa YT, Kuya Kalbo. Pagkatapos ng aking trabaho ay nanonood na lamang po ako sa YouTube. At hindi ko akalain na magkaroon din pala ako ng channel. Dahil noon, lagi lang po akong sumusuporta sa kanila, sa mga nagla-live. Hanggat sa naingganyo po akong ituloy ang aking channel. Marami akong nakilala. At hanggang sa nakarating ako sa isang grupo na kung saan ay napakabait nila at nagsusuportahan kaming lahat. At may isang lalaki, Kuya Kalbo, na atin lang pong itago sa pangalang Mr. Whitey. Nag-offer siya na tutulungan akong mamonetize ang aking channel. Siya ang gumagawa ng pamamaraan na magkaroon ako ng subscribers at magkaroon ako ng WH. At dahil sa aking mga kaibigang babae, nire-rate nila si Mr. YouTube, Kuya Kalbo. Mabait daw. Matulungin sa aming team. Hindi ko akalain, Kuya Kalbo, na mabuksan ko ang nakasarado kong puso. Iwan ko ba? Sa tuwing nakikita ko siya sa isang live, Kuya Kalbo, ay nagustuhan ko na rin siya. Hanggat sa niligawan niya ako. At dahil nga sa kabaitan niya, ay nahulog ang aking puso sa kanya. Kaya, sinagot ko siya, Kuya Kalbo. Doon nakaramdam muli ako ng pagmamahal.
Hindi ko man siya mahawakan. Pero nakakausap ko naman. Kaya kahit anong pagod sa trabaho, ay napapawi ito. Masaya kami, Kuya Kalbo, ni Mr. Whitey. Lalong-lalo na nang mamonetize ang aking channel. Iba pala ang pakiramdam, Kuya Kalbo, pag na-monetize na ang iyong channel. Nakakakita ka ng may nagpapalipad. At maraming supporters. Kaya malaking pasalamat ko kay Mr. Whitey, Kuya Kalbo, sa nagawa niya sa aking channel. Umabot na kami ng 1 buwan. Masaya kami na nag-uusap. 2 buwan. Umabot ng 3 buwan. Pero may unti-unti akong natutuklasan sa kanya. Dahil habulin talaga siya ng babae, Kuya Kalbo. At syempre, sa social media lang kami nagkakilala. Hindi ko siya hawak, Kuya Kalbo. May minsan na nahalata ko siya. At alam niya, Kuya Kalbo, na kung oras ng trabaho ay wala talaga ako sa Whitey. Pero iwan ko ba kung bakit nag-open ako ng Whitey? Para sana manood. Pero hindi ko inakala, Kuya Kalbo, may isang live na kung saan nandun siya. Laking gulat ko, Kuya Kalbo, nang may kaharutan siya doon. Nasaktan na naman ako. Dahil nagsilos ako, Kuya Kalbo. Kaya, tinawagan ko agad siya habang nandun siya sa taas ng live. At doon nagsimula, Kuya Kalbo. Yun ang simula ng aming pinag-awayan. Dahil may nakapagsabi sa akin na kaibigan na yung babaeng kanyang kaharutan sa live na iyon ay nililigawan ng aking boyfriend. Bumalik na naman, Kuya Kalbo, ang sakit ng aking naranasan noon. Nang nalaman kong may nililigawan pala si Mr. Whitey na ibang ka-YouTuber din. Ang akala ko, yun na. Ang akala ko, kami na. Pero hindi rin pala, Kuya Kalbo. Nakaramdam na naman ako ng kalungkutan. Minsan kahit nasa live ako ng aking kaibigan, hindi ko mapigilang
umiyak. Lalong-lalo na kung makanta ko ang mga awitin na kung saan ay lagi kong napapakinggan sa kanya. Minsan pinapatay ko ang aking kamera dahil hindi ko mapigilan ang aking luha, Kuya Kalbo. Alam na kaagad ng aking mga kaibigan na ako'y lumuluha. Kaya, tinatawagan nila ako at kino-comfort nila ako, Kuya Kalbo. Kaya tanong ko na lamang sa aking sarili, kung nakayanan ko man ang una kong pag-ibig, ngayon pa kaya na hindi ko naman siya nahawakan? Talagang ganito na lang siguro ang buhay ko, Kuya Kalbo. Kaya ngayon, ito, paminsan-minsan na lang sa YT. Dahil mula nung nagkahiwalay kami ni Mr. YT, Kuya Kalbo, ay wala na rin akong kanang mag-YT. Tinoon ko na lamang po ang aking sarili para sa aking anak. At ngayon ay masaya ako dahil sa aking anak na first year college na. Masaya ako, Kuya Kalbo, sa aking anak dahil hindi man sa mayabang, may talino ang aking anak. Hindi na nga ako nahihirapan, Kuya Kalbo, sa kanyang enrollment dahil nga pumasya siya bilang isang scholar. At nawawala ang aking pagod sa trabaho, Kuya Kalbo. Lalong-lalo na kung ipinapadala niya sa akin ang kanyang mga grades. At ngayon, isa siyang Dean's Lister, Kuya Kalbo. Kaya lalong tumibay ang aking kalooban. Doon na lang itinoon ko na lamang ang aking sarili sa aking anak. Kaya ito ako. Kumakayod para sa kanya. Kuya Kalbo, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway mapulutan ng aral ang aking kwento ng buhay. Maraming salamat po, Kuya Kalbo. At hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay. More power. Miss J. Miss J, maraming salamat sa napakagandang kwento na iyong na-share sa amin. Kwento na mapulutan ng aral. Sa totoo lamang,
mga dumaan sa iyong buhay. May pasakit man, may kasiyahan man. Bumalik man ulit doon sa pasakit. Pero hindi ka na nahirapan. Dahil ang unang pasakit sa buhay mo ay iyong nalagpasan. Tama ka. I-focus mo na lang ang iyong sarili sa iyong anak. Dahil balang araw, makakaranas ka din ng katagumpayan sa iyong paghihirap dahil sa pagsisikap ng iyong anak. Maraming salamat muli sa iyong tiwala na iyong binigay dito sa aking palatuntunang ating balikan ang nakaraan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-comment. At syempre, i-share sa ating mga kaibigan. At kung kayo man ay may mga kwento ng buhay, maaari po ninyong isulat at ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito, si June Sahay Bird ang nagsasabing, God bless us all.